Ayan, so kung ikaw ay dilawan or pinklawan o kaya naman ay nasa kampo ka ng ating bangag na administrasyon, skip ka na lang sa video na ito dahil masakit na pakinggan. Dahil paniwalang paniwala kayo na yung ginagawa ng prosecution panel laban kay BP Sara Duterte, no, in relation to the impeachment complaint ay tama, totoo at naaayon sa legal na proseso. Hindi ninyo alam, pinaglululoko na lang kayo. Okay, so bigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag nagsampa ka ng kasong kriminal, no, sa isang tao, no, sa isang tao for example, and then siyempre gagawa ka ng complaint, ipapanotaryo mo yan, isasubmit mo yan sa prosecutor's office. Okay? So, andun yung complaint mo. Nilagay mo yung pangalan, pero ang problema, hindi mo alam yung address ng tao. So, paano papadalhan ng korte yung tao na yon hindi alam kung saan matatagpuan? Sino yung tatanggap ng sabpina? Saan ipapadala yung sabpina? 'Di ba very common? Kailangan mong mapadalhan ng sabpina yung tao o kahit man lang demand letter, simpleng demand letter. Paano mo papadalhan yung tao na yun kung hindi mo alam ang address? And worst, ang sinasama mo sa testigo ay si Mary Grace Piatos, Santissima, oo. Jerbil, Jinky Beatrix, Luis Tro, Santissima ka. Si Mary Grace Piatos, yung isasama mo sa mga testigo ninyo, no? Para madiin si BP Sara Duterte. Yung Mary Grace Piatos, matagal na ninyong napatunayan noon pang 19th Congress during the Quadcom hearing. Di ba nga pinasuri na ninyo, pinacheck na ninyo sa Philippine Statistical Authority kung meron nga bang registered na pangalan under Mary Grace Piatos. At sabi nga po ni Congressman Chua, walang Mary Grace Piatos na nakarehistro sa PSA. So, kayo na rin ang nagsabi na there was no even walang tao na Mary Grace Piatos. Walang Mary Grace Piatos. So, paano mo papadalhan ng sabpina yung tao na yun? Pangalawa, noong panahon po ni Duterte, okay, ang rules sa pagsasampa ng kaso ay dapat merong probable cause. Dapat merong probable cause. Ibig sabihin, kahit sino ay malayang makapag-file ng case, kahit sa isang tao, kumpanya o kahit sino man, madaling magsampa ng kaso. Basta't merong probable cause. Kung sino-sino na lamang yung pwedeng sampahan ng kaso. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng there must be a probable cause. So, in fairness, sa panahon na ito, no, sa pamumuno po ni dating DILG Secretary, binago po niya yung rulings pagdating sa pagsasampa ng kaso. Instead daw na probable cause, para hindi ma-overuse yung pagsasampa ng kaso kung kani-kanino na lamang, ginawa po niyang there must be certainty of conviction. There must be certainty of conviction. Okay? Kapag hindi mo daw yan napatunayan that there must be certainty of conviction, automatic, hindi aakyat o hindi uusad ang kaso. Okay? So, eto ha, during the time na yung impeachment complaint ay nasa Kongreso pa, nasa Committee on Justice, tuwang-tuwa at talaga naman nagpapalakpakan itong mga kongresista nang ideklara na sufficient in form, sufficient in substance, and therefore nakalikom ng more than 255 o ilan ba yan na congressmen na pumirma to impeach the BP Sara Duterte. Tuwan-tuwa, no, itong mga kongresistang ito.
At nakangiti pa itong si Luistro sa kanyang martilyo. Yung martilyo niya, ganun oh, yung martilyo niya, tuwan-tuwa. So, na-impeach si BP Sara. Again, nire-remind ko lamang, there must be certainty of conviction. Dapat confident ka doon, no? Confident ka doon. Eto na. Nagkaroon ng pre-trial conference. Nadulas itong si Luistro. Oh, yan, hindi nyo alam. Hindi kasi kayo nakikinig. Kumbaga, bingi yung sarili, bingi yung ano ninyo, itong mga dilawan, bingi pagdating sa mga laman o sinasabi ng sarili nilang kampo. Ayaw nilang pakinggan itong si Luistro kasi nga confident sila sa sasabihin ni Luistro. Hindi nila alam, niloloko na lang sila ni Luistro. Nung tinanong si Luistro ng isang media, ma'am, ayan, ito ha, ma'am, ano po yung sa tingin po ninyo, will there be a certainty of conviction ba kay BP Sara Duterte? Meron bang conviction kay BP Sara Duterte? Mai-impeach ba si BP Sara Duterte? Yan yung kanilang tanong. Ang sagot ngayon ni Luistro, it's premature to judge. It's premature to know. Anong ibig sabihin nun? Na wala po yung tinatawag na certainty of conviction. Hindi na siya certain, hindi na siya sure na mako-convict si BP Sara. O, sa bibig na niya nanggaling yan. Panuorin niyo yung interview na yon. Panuorin niyo. O, ito yon, ipapanood ko na lang sa inyo. Okay? Isang instance yun, no? Isang pagkakataon yon ng pag-amin indirectly, inamin niya indirectly na hindi po magpo-proceed yung impeachment. Kasi nga, hindi na siya confident at this point in time. Kasi nagulat sila during the pre-trial conference, no? Nagulat sila talaga during the pre-trial conference dahil sa mga ebidensyang hawak sa mga testigo ng defense team ni BP Sara Duterte. Nagulat sila dahil si Ramil Madriaga ay isa sa mga testigo ng defense panel. May nilabag ba ang defense panel ni BP Sara Duterte dito? Wala. Kung inyong mapapanood yung mga pelikula, hindi ba't yung mga testigo isinasalang sa kampo ng prosecution, isinalang sa kampo ng defense, para nang sa gayon ay ma-interrogate ng bawat isa. So kung ang nag-i-interview ay ang mismong respondent, ganyan. So siyempre ang isasagot niya o ang itatanong ng abogado ay yung papabor sa kanila. Ang itatanong ng defense naman doon sa testigo na yon ay mga tanong kung saan ay para malaman kung consistent yung isasagot ng kanilang testigo. So in this case, nalaman natin at napakinggan natin itong si Madriaga kung magsalita na para bagang mas close pa sila ni Duterte kesa kay Bongo. Na para bagang lagi siya nandoon sa bahay ni Duterte. Na parang alam niya lahat ng pinupuntahan, alam ng kausap ni BP. 'Di ba? Alam niya lahat. Paano na lang itong si Bongo? Ibig sabihin si Bongo ay hindi nakikita sa bahay ni Duterte, hindi niya alam kung ano yung nangyayari, hindi niya alam kung may kausap, hindi niya alam kung saan pupunta si Duterte. Ay ba mas close pala sila. So dito malalaman at mai-interrogate, mako-cross-examine kung yung mga sinasabi ni Madriaga sa parte ng representative, House of Representative ay consistent sa isasagot niya sa defense team. O, di ba? So, dito natin malalaman. So, kung kayo ang tatanungin, ano yung mas make sense? Yung imbitahan mo si Mary Grace Piatos o mas tama na maging testigo ng defense team itong si Ramil Madriaga?